Ari kaayo ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Yes, once again, magandang hapon sa lahat na ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Serbisyo Publiko sa ating segment na Tinig ng Marino. Sa ngalan po ni Engineer Nelson Ramirez, ang ating regular co-hosts. Kahit na wala siya ngayong araw, mayroon naman akong kasama. $10 men and women. Mula po sa PMMA. Anyway, mababatiin po natin ito mga kasambahay. Ang ating guest ngayong hapon ay umpisahan natin sa pinakabata. Pinakabata, walang iba kundi si Captain Jomer Di Pascua and Second Officer Edward Romel Brioso. Magandang hapon po sa inyo and welcome to the show, Captain. Thank you, ma'am. And how do I call you? Second Officer? For short po kasi ang tawag sa mga second officer is SEC. Mga Pilipino, SEC. Parang yun ang nickname po. Parang secretary. Ayan. Okay. Parang Welcome. Cap, SEC. SEC. Okay, ganun pala yun. Okay. Again, Captain, bumati kayo sa ating mga nanonood ngayong Magandang hapon hapong po ito. sa inyo lahat. How young are you? Kapitan ka na? 38 po. 38, bata ka pa. Ayan, mas matanda pa yung ating FD. Of course, we have Second Officer or Secretary for short, Edward Romel Brioso. Good afternoon, sir. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po sa mga nakikinig sa UNTV at sa kanilang mga tahanan nanonood po. Maraming pong salamat sa pagsubaybay. Alam mo, namangha ako dito sa ating topic ngayong hapon because the $10 men and women of PMMA. Sige na, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Maaari bang ipaliwanag niyo po sa ating mga nanonood, particularmente yung ating mga marino na regular na mga followers namin, what is this $10 men and women of the Philippine Military or Philippine Merchant Marine Academy? Okay. Who will start answering the question? Sige. I'll do the honor. Yung mas matanda. Sige. Nagpaubaya si Captain. Okay. Sec? Actually po, ma'am, we don't call it a group. It's simply a campaign. Okay. Panawagan po namin to sa mga willing and able, comprised mainly ng alumni ng Philippine Merchant Marine Academy, but we are not taking po yung rights ng iba, yung kagustuhan ng iba na tumulong din po sa cause ng PMMA or wanted to contribute something for the cause of PMMA, no? Yung mga willing and able, nagkasundo po kami na magbigay ng a portion of what we have right now. Since we were all mostly graduates of PMMA, sabi nga kanina is kasi nagbunga na. So nagbubunga na po and we're giving something in return sa PMMA. No? Not only to, kasi po we wanted to establish PMMA as, kumbaga when we conducted a study, history of yung ng maritime industry dito sa Pilipinas. Okay. We found out that there was a link between the history of this profession with the history of this institution. Okay. Meaning to say, for short mga kasambahay, itong panauhin ko ngayon ay magbibigay na ng share. It's payback time. Yes, ma'am. Ika nga. Dahil sila hinubog. Yeah. After na mahubog, nag-aral dyan sa PMMA, pagkatapos nakapasok ng trabaho, and then later on, hindi nila nakalimutan kung sino yung tumulong sa kanila. Tama ba yung aking interpretasyon, Yes, Captain? ma'am. That's correct, ma'am. Sige po, i-expound mo pa ng... Ang $10 man and woman for PMMA, campaign po ito na itinatag. Hindi kailangan ng academy actually ang tulong. Kasi yung prestige niya, na-maintain niya through all those years. itong PMMA na sinasabi niyo. Yes, From ma'am. the start up to this time. Yes, ma'am, since 1820. Uhu. So, ito ay heritage natin as a Filipino. At meron kaming research na makapagpapatunay na ang Philippine Merchant Marine Academy na dating Eskwela Nautica or yung tinatawag nilang Academia de Pilotaje ay
ito ay institusyon na directly linked sa ating kauna-unahang mga ninuno na engage sa seafaring na tinatawag nilang balangay. Na kung papansinin ho natin, ito yung Balangay, Balangay. that is in dito sa Mindanao group. O, tama actually ba? all over the archipelago, ma'am. Even Pangasinan sa grupo ni Raha Orduha, mayroon niya tayo niyan. Okay, talagang malalim ito. So, ibig sabihin, Yes, ma'am. 300 AD yan nagsimula, so mas nauna pa ito sa mga Vikings. So kung mababasa natin kasi sa history, ang PMMA is the pillar ng ating maritime industry. Ngayon kung ma-maintain natin 'yon, ma-maintain natin ang prestige ng PMMA, including other institution, kay private man ito or public, basta related sa maritime industry, basta pag naprotektahan natin ang PMMA, yung ating economy when it comes sa maritime sector, mamimaintain yun kasi pillar to ng ating maritime history natin sa Philippines. Okay, little by little naiintindihan ko ng mga kasambahay itong binabanggit natin na topic, $10 men and women of the PMMA. The reason why you have this, parang sinasabi nyo na nagtayo kayo ng isang grupo, isang campaign, Yes, ma'am. na kung saan gusto nyong tumulong dito sa PMMA na pinanggalingan ninyo, naghubog sa inyo hanggang sa makapasok kayo ng trabaho. Dahil gusto nyong ma-maintain yung prestige nito mula 1980, ay 1820 up to this time. Yes, ma'am. Ha? Okay, let's continue. Sino-sino ba yung mga members nitong $10 men and women of the PMMA? Majority po ng members ng $10 men and women for PMMA ay mga alumni ng Philippine Merchantman Academy. Ito yung mga nagsipagtapos doon. Yes, ma'am. Okay. But including also dun sa mga adopted Honorary members. honorary members. Honorary members. So, welcome din sila na sumama dun sa campaign. At nakita namin talagang very successful Okay. kasi napakaganda ng Feedback. feedback. Okay. When did you start this? Itong $10 men and women of the PMMA? August of 2012, ma'am. Kailan lang? Bago lang po. So, ibig sabihin, this coming August, it's going to be 1 1 year. year. Yes, Okay, doon sa span ng less than a year, ano na ang resulta ng campaign ninyo? And first, gusto kong matanong sa inyo, ano yung gusto nyong ma-contribute? Ano ba yung problema ng PMMA right now na gusto nyong tugunan? Actually, ma'am, wala Walang namang problema. problem ang Wala. PMMA. Ang gusto lang namin, we make it sure na yung kanyang prestige at yung time-honored tradition ng PMMA ay hindi lamang namin malaman within the alumni association namin, kundi ma-share din namin ito sa ibang kababayan natin upang sa gayon po na maprotektahan nila yung prestige ng academy. Kasi ito ay heritage. Try to imagine, 1825 ito at may 1820 up to directly... this time, ha? Yes, ilang, ma'am. ilang ano na yan? May hina ako sa Three- mathematics. 300 Ilang years na yan? yung school na yan? 193? Tama ba? Yeah, 193rd. 193. Actually, ma'am, very recently po, we celebrated the 193rd founding anniversary of Philippine Merchant Marine Academy a week ago. Ba't hindi naman kami inimbita? Hindi. Si Engineer Ramirez was there. Ramirez Sige. Okay. Kanina may tinatanong ako sa inyo, sa span of less than a year, ano na yung mga nakapaloob doon sa kampanya na masasabi natin na nagbunga na ito? Galing dito sa tulong mga dati din na mga nagsipagtapos dito sa PMMA. Okay, in terms of gaining prominence, ma'am, we have been acknowledged by the Alumni Association, the official Alumni Association of the Philippine Merchant Marine Academy, that's PMMAAI. And then we were also acknowledged by the current administration of Philippine Merchant Marine Academy, primarily po yung current president po, si Commodore Itual. And then forging an alliance with Engineer Ramirez, which of course From is one of the president. Yeah. United Filipino Seafarers. And then we have the support of most of our colleagues and subordinates right now. Ang And katunayan- also seniors. And also seniors. Oh, wow. Also seniors, yeah. Okay. Oy, totoo ba yung balita na yung Prime Minister ng Espanya ay nag-aral dito sa PMMA? Yes, ma'am. Yan, mamaya. We will pause for a break, mga kasambahay. Sasagutin po yan ng ating dalawang panauhin when we come back.
Yes, muli nagbabalik po ang serbisyo publiko. Dito tayo sa ating segment na Tinig ng Marino. And sa ngalan pa rin po ni Engineer Nelson Ramirez, kasama pa rin natin ang ating $10 men and women of the PMMA, yung ating mga panauhin. We have here Second Officer Edward Romel Brioso. And of course, Captain, itong napakabatang kapitan, si Captain Jomer Pascua. Yes, a while ago, I have a hanging question. Totoo ba na yung Prime Minister ng Espanya ay nag-aral diyan sa PMMA? Sino unang sasagot? Let's hear the answer from, sige, Captain. Yes, ma'am. Base po sa amin pong pananaliksik sa history, nasusulat po doon na ang pinaka-13th Prime Minister po ng Spain ay isang Filipino descent. And at the same time, graduate po siya ng Philippine Merchant Marine Academy. Which on that time, ang pangalan po ng PMMA ay Escuela Nautica. At siya po ay naging 13th Prime Minister po ng Spain. Ang pangalan niya po ay Prime Minister Marcelo Azcárraga y Palmero. No. Palmero, yung kanyang nanay po she's from Bicol. Oh, At sila po ay buhay. nakatira dati sa Maynila. Yun, mga buhay, ito mga taga Bicol, yung pala yun, ang Yes, istorya ma'am. pala nun. Would you like to add doon sa sinabi niya po? Nothing really, ma'am, about Prime Minister Azcárraga, except that I'm deeply honored to have one of my fellow alumni Na nanggaling dyan sa po sa PMMA is being named as one of the Prime Minister Wow. of Spain, Uy. who at the time a colonizer ng Pilipinas. Yeah. Pero we have to be proud. And Yes, ma'am, he's a yeah. Filipino, ma'am. Yeah. Siya lang ang Pilipino na naging Prime Minister ng Spain. And considering po ang Spain is a part of Europe, Pilipino yung Nahirang. na Prime Minister. At hindi lang minsan, kundi ako nagkakamali, pangalawa hanggang pangatlo, ma'am. Kaya talagang dapat palang gawin yun na ito. Na mayroon kayong tulong na gagawin dito sa PMMA. Now, yes. Gusto ko lang po idagdag doon why we wanted to give give something back. I don't want to mention of the fact na we are helping PMMA because No. nothing really is They don't have help. Actually, something they wrong don't with need us, ma'am. Actually, kasi ang PMMA, through all those years, tumayo siya mag-isa. Pero, Yeah. I think, Initiative. That is your Yes, initiative. As an That's an initiative. initiative. Parang isang bagay na pagpapasalamat. Yes, ma'am. Oh. Hindi lang yun, ma'am, kasi ganito. Marami na po kasi ngayon mga private schools na nag-ooperate dito sa ating bansa na they're also producing quality and standard seafarers. Now, why we wanted to maintain the prestige and the time-honored tradition of PMMA? Kasi po, we believe that in every field, there should be a standard bar So, ang na PMMA pagsusukatan po ng lahat. So, ibig sabihin, ang PMA ay nakakasunod yan ever since. yes, ma'am, nakakasunod. And we have to be Nakakasunod proud of the PMMA. yan. Yes, ma'am. Ayun. And knowingly, ito po ay pagmamayari po ng ating pong pamahalaan. Yeah. So, kailangan, suportahan po natin to kasi marami pong mga kabataan na hindi kayang mag-aral ng sarili nila. Katulad po namin dati. Kasi ito, pag nag-aral ka dito, libre lahat. Libre po lahat. Libre lahat. Yes, ma'am. Ayan. Okay. So, kaya lang, kailangan dumaan ka rin sa Matinding training. matinding training. At the same time, dapat nakapasa ka. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mentally, Okay. physically, spiritually, you have to be at par with the standards of PMMA for you to be able to To pass it. pass. Okay. Kaya ba rin ito ng training ng parang military, Philippine Military Academy? We call it sa quasi-military. Quasi-military Okay. training. Now, I'm going to ask you again regarding the $10 men and women of the PMMA. Nung binuo nyo ito, sino-sino yung mga namumuno? Ano ba yung set ng officers dito? Actually, ma'am, ang $10 man and woman for PMMA, ang una po naming, should I say motto ba? Or a statement, nung kami pong binuo yan, it's a campaign with no leaders, no followers, no politics, no indifference, no fraud. Just us, dictated by our own honest conscience, united for PMMA. Pero teka muna. Doon pumapaloob yung aming saloobin. Ako naman, hindi ko man lubos maisip, ano po, paano naman mag-i-exist ang isang ganitong klaseng grupo na binuo without the officers, the president, the vice president, etc., etc. Pwede ba yung ganon? Ano ba talaga? Since this is a campaign, ma'am, hindi po naman talaga siya organization. Okay. It's not a sector. It's not even a parang grupo ng alumni, no, ma'am? Kasi voluntary po ito.
Voluntary po ito. So it's a campaign or panawagan para magbalik tanaw at magbigay ng out of a portion of what you have, small portion of what you have right now, para ma-maintain natin yung prestige. Katulad nga po ng sinabi namin kanina, gusto namin i-maintain yung prestige, which proven na naman po yan. Ano? Even, yun nga, yung pinuprove ng history natin na that we have produced prominent people before. And out of that, ma'am, kasi knowing na marami na pong nagpo-produce ng quality merchant marine officers ngayon, no? Mga private schools, kahit naman po public meron din, ano? We wanted to establish a standard wherein everyone would have to be compared to para ma-maintain po yung bar ng excellence ng ating pagiging professionalism sa field po ng merchant marine and seafaring profession. Bay, tama lang yan. Alam mo kung bakit. Kasi yung Pilipinas, di ba, seafaring capital of the world. Di ba? Talagang kailangan ma-maintain yan. Now, matanong ko kayo, you started as what? Sa isang bago ka naging officer. Nag-aral ka dyan, after na makapag-aral ka sa PMMA, ano yung pinasok mong trabaho? Ano ang unang trabaho niyo? After po na makagraduate ako sa PMMA, actually, we embarked in seafaring profession, ma'am. Okay, ano na ang first job mo po sa barko? Nag-umpisa po kami lahat kasi po karaniwan ng nagtatapos sa Philippine Merchant Marine Academy nag-undergo po ng officership training program. So most of us, kadete po ang pinagsimulan. Pag kadete ka sa barko, ano ginagawa niyan? Utos-utosan din? Oo po, lahat. Ano yung lahat? Yun po yung impression supposed to be. Pero since we are being groomed as future officers, ang main call po talaga ng pagiging kadete sa barko is to practice and learn the rigors of being a merchant marine officer. Okay. Sa'yo din? Ganun din ang experience? Yes, ma'am, lahat. And after pagkatapos ng kadete, ano nang sumunod? iba-iba pong kasi iba-ibang design ng mga companies. Minsan dumadaan po kami, which is favorable po dumadaan po kami as a crew member. Kasi Ibig sabihin, hindi ka dapat magreklamo kung nilagay ka dito, ha? ma'am. Ayan, tatandaan niyo po yan, ha? Mayroon kayo natututunan. Hindi kayo dapat magreklamo, bakit ako ganito? Tapos nilagay ako dito. Yes, ma'am. That's part of your training para ginugroom ka na maging Yes, ma'am. disciplined or what? Loyal, disciplined, professional, Because that's very adaptable. Okay. And you cannot lead if you don't know how to follow. Yeah. Okay, ang ganda ng training ninyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. At itong ganitong klase ng panuntunan at klase ng training ay nagsimula pa nung year 1820. At talagang it's a heritage na may pagpamalaki natin bilang Filipino. And considering also, as a Balangay, nung 320 AD pa ito nagsimula, nauna pa ho ito sa Vikings, which is 700 AD. So kung ito ay ating bibigyang diin, Pagbibigyan ng pagpapahalaga. yes ma'am, Okay. ito po ay Philippine heritage. Even the Norwegian, they are very proud of being called as Vikings. And of course, as a Filipino. We have to be proud of that. Yes, of being course. a archipelagic country, ay tinatawag na balangay kasi susunod po sa family yung susunod na malaking unit ng family ang tinatawag natin barangay. So ang pinaka-head ng barangay kung papansin natin is captain, barangay captain. From yung word na barangay ay nagsimula po sa word na balangay. Okay. Second Officer Brioso, since tulong ito, di ba? Gusto na yung tumulong. Voluntary po. Voluntary. Who is in charge of the Sino? Halimbawa ako, graduate ako ng PMMA. Narinig ko itong ganitong klaseng programa. And paano? Saan ako? Meron ako ma'am, meron kaming inopen na account ma'am. Kasi hindi naman ito ay campaign. Ang ginawa ko namin diyan, nag-open ho kami na account ng dalawang names ng members ng PMMA. So doon na inilalagay? Yes, ma'am. Okay. At the moment po, for Tapos the time being. nire-report po namin yan every time na may pumapasok, nire-report po namin yan transparently. Kung ilan na yung pumasok, even piso or 2 piso, alam po ng mga nagkukontribute. Okay. Now, may balak ba kayong gumawa ng libro? Yes, ma'am. In particular sa atin Apo. Okay. Kasi ma'am, hindi lamang po si Prime Minister Kasi- Marcelo Azcárraga ang graduate ng PMMA, marami. Okay. Mamantakin mo to. Napakagandang
pag-usapan nito dahil mamantakin mo yung mga prominenteng tao na nag-graduate yan. Eto na ngayon, yung mga nagsipagtapos dyan, gusto nang tumulong para mapanatili yung prestige ng ng eskwelahan nito. Napakalaking bagay nito, sir. Not only that po, pag nire-write na po natin sa history book ang track record or rich history ng PMMA, that would also ignite patriotism on the part of the alumni. Yes, exactly. And the subsequent alumni po, yung mga darating pa pong panahon o mga next generation of PM Mariners na magtatapos po sa Philippine Merchant Marine Academy, they will be so proud of its rich history. In fact, yung mga isa lang po si Prime Minister Azcárraga sa mga binanggit ni Captain Jomer sa mga prominenteng tao na na-produce ng PMMA. Meron po kaming isang kabatch actually na way back 2005 nang nagkaroon po ng tragedy sa isang bayan sa Bicol. Sa Bicol. And then? And this guy, his name is Chiefmate Dennis Meseda. Meseda. Nung yung time po na fiesta doon sa isang lugar sa Bicol, nagkaroon po ng parang tragedy wherein yung isang maliit na vessel, wooden vessel, ay nag-capsize, lumubog po. And then what happened? Ang ginawa niya po, actually, dumayo lang po siya doon. Tumulong po siya sa pag-rescue ng mga taong nalulunod. And he was able to save several lives. Yes. Ayun. But sad to say po, Siya ay namatay. siya po ay namatay. That is the tragic Yes, ma'am. ending Yes, of ma'am. that story. Pero marami pa, ma'am. Katulad ni na Sir Timoteo Paes na kasama dun sa La Liga Filipina, kasama ng ating pambansang So siguro bayani. pag Marami, ma'am. nagawa kayo ng libro ay maganda na mapag-aralan ito. Tamang-tama. Teka muna, ito, last question ko ito. Magkano ba ang sweldo ng isang second officer? Okay, ma'am. Nagre-range po ang sahod ng isang second officer depende po sa type ng vessel, sa laki ng vessel, at saka sa company. Don't be scared. Opo. Yung wife nyo yata nandito. Sige. Okay, how much? From 3,000 po up to 3,600. $3,600 sa, okay. Maximum po. Maximum. Magkano yan sa peso? How about you, Captain? Ma'am, nagre-range po yan. Considering also I'm an SDPO or Senior Dynamic Positioning Operator. Binabayaran po kasi ako ng company ng Per day. $375 to $400 per day. 300 to 400? 375 po. $475 per day times 30. How much is that? I'm sorry, may hina ako sa math. 450 times 3 po. So, Ayan, ilan yun? that's around 13,000. $13,000. Dollars naman. O, andyan yung wife mo na at least very ay alam niya ba, very honest. Anyway, sir, doon sa ating mga manunood ngayong tanghali, ano po ang panawagan ninyo dito sa ating napag-usapan? Ang may babahagi ko sa kanila is sana maging proud tayo sa Philippine Merchant Marine Academy. Ito po ay ating heritage at ito ay nagsimula pa noong 1820 at ito ay balangay institutionalized. So kailangan natin siyang suportahan at i-maintain yung kanyang prestige at maging proud tayo sa PMMA. Thank you so much. Captain Jomer Pascua, maraming salamat po. Thank you, And finally, Second Officer Romel Brioso, sir. Okay. Currently po, ang Philippine Merchant Marine Academy is considered as one of the state universities ng Pilipinas. So, ang mga nag-aaral po dyan ng mga scholars, iniimbitahan ko po ang mga kabataan, pagkatapos nyo po ng high school, subukan nyo po, mag-take po kayo ng entrance examination sa Philippine Merchant Marine Academy. It offers a lot po in terms of financial rewarding career, other alternative career po, pagka kayo po ay nakagain na ng experience sa seafarer, shore base po, marami po yan. Even sa college, pwede po kayong magturo. So, ang opportunity po is endless pagka po kayo nakagain ng experience sa seafarer. And one of the, even sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, even in the field of military, pwede rin po kayo. Ngayon po, ang magiging stepping stone nyo po is Philippine Merchant Marine Academy. So, panawagan lang po sa mga kabataan, subukan po ninyo rito. Napakaganda po ng opportunity naghahantay sa inyo. Thank you so much. Maraming salamat. Engineer, ito na yung ating $10 men and women of the PMMA, Engineer Nelson Ramirez. Standby po kayo when we come back. It's road safety po ang ating pag-uusapan. Salamat sa Diyos.